Praise the Lord. A blessed morning po sa bawat isa. Thank you sa ating Pastor Reverend Alex Garcia and Dr. Lillian Garcia for allowing me the opportunity to share the Word of God this morning today. So nasa last Sunday na po tayo ng month of March. Still nasa team pa rin po tayo, Breakthrough Kindness that Brings Favor. So, ang title po na gagamitin natin, The Kindness of God that Brings Miracle. Ulitin ko po, The Kindness of God that Brings Miracle. Ang text na gagamitin po natin, nasa Romans chapter 2, verse 4, and Matthew 14, verse 14. Sabi nga po, ang central idea po nito, when God sees our situation, His kindness move Him to act and bring supernatural breakthrough. God's kindness move His heart to meet our need and releases miracles even when we don't deserve it. Romans chapter 2, verse 4 say, Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Another text, Matthew chapter 14, verse 14, and when Jesus went out, He saw a great multitude, and He was moved with compassion for them and healed their sick. The Lord bless the reading of His word. Many people think miracles happen only because of great faith, strong prayer, or powerful fasting. Those things are important, but the Bible reveals something deeper. Miracles often flow from the kindness of God. Isa pong declaration natin itong year na ito na sa ating pong declaration, year 2026, one of our declaration, breakthrough miracles. Sabihin po natin, breakthrough miracles. God moves not only because of our faith, but because He is kind, compassionate, and merciful. His kindness opened the door for healing, provision, restoration, and breakthroughs. If we truly understand the kindness of God, we would realize that many of the miracles in our lives are simply expression of His mercy and compassion. Bible meaning po ng kindness. Pag-aralan po natin. The kindness of God in the Bible is a powerful revelation of His character. It's described God goodness, mercy, compassion, patience, and loving action toward people, even when they do not deserve it. God's kindness is universal. God's kindness is not only a feeling, it is a love expressed through action.
The kindness we receive from God becomes the kindness that releases miracles through us. Kaya sabi po ng Romans 2 verse 4, or do you show contempt for the riches of its kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. God's kindness to us heals our heart, restored our life, bring personal miracles. So, Ephesians 2, verse 32, sabi po, ito po ang one of the verse po ng ating main theme, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgives you. Kung mapapansin po ninyo, for the past Sunday, lagi po ninyong naririnig ang verse na to. Ito po ang pinaka-verse ng ating theme. Our kindness to others. Kanina, kindness to us ng ating Panginoon. Ngayon naman, our kindness to others. Heals relationship, restored people, become a channel of miracles. Because miracles are not only the result of our faith, they are also the expression of God's kindness. Tatlo po itong ating pag-aaralan. Roman number 1, God's kindness sees the need and move with compassion. Before the miracles happen, God sees the need of people. Matthew 9:36, sabi niya, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Sa Tagalog po, nang nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanglulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastor. So, harassed and helpless like sheep without a shepherd. The people were broken, confused, directionless, wala po silang direction sa buhay, spiritually lost. Ito po yung mga taong walang Diyos sa buhay. Tayo rin po ito, nung hindi natin kilala ang ating Panginoon. Kaya gulong-gulo po ang ating buhay, wala tayong direction sa buhay. Ang dami pong nagte-testify nung nakilala nilang Panginoon, naging iba po ang kanilang buhay. One of the most powerful truth in the Bible is that God sees our need and His heart is moved with compassion. Nakikita po ng Diyos ang ating pangangailangan. At ang kanyang puso ay nahahabag sa atin. Ang luha na hindi nakikita ng iba, yung mga secret na problema natin, ang problema na hindi masasabi, kung minsan dala-dala mo yun, ikaw lang nakakaalam, o matagal mo nang dinadala. Sabi nga, many times we feel, Lord, nakikita mo ba ang pinagdadaanan ko? Minsan sa prayer po natin, kapag mabigat ang ating problema, di po ba? Lord, nakikita mo ba? Pinagdadaanan ko. Lord, napapansin mo ba yung sakit o sakit ko? May mga sitwasyon sa buhay na pakiramdam mo walang nakakakita. Walang nakakaintindi. Walang tumutulong. I have a good news. Yes na yes. Nakikita po tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meaning, may Diyos na nakatingin sa atin. Hindi lang siya nakatingin. Kumikilos pa siya dahil sa kanyang kabutihan at awa sa atin. God kindness sees your condition. Nakikita po ng Diyos ang pinagdadaanan natin sa buhay. Example po dito sa Bible, Exodus chapter 3 verse 7 to 9, nung pong tinawag ng Diyos si Moises upang ilabas ang mga Israelita
sa Ehipto. Sabi nga, verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakikita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Egypto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ay lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hevita, and Jebuseo. Naririnig ko ang mga pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Ano po ang napansin po ninyo sa verse na to? Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, nakikita ko, naririnig ko. So, alam po niya ang tunay na nangyayari sa kanyang bayan. So, ganun din po tayo. Nakikita niya na anong tunay na nangyayari sa buhay natin. Wala pong lihim sa Diyos. At naririnig niya, sabi nga niya, naririnig ko paulit-ulit po ang ating mga panalangin, ang ating mga daing sa buhay. Kung minsan nakala natin, walang nakakaalam. Kaya sabi nga dito, may Diyos na nakatingin sa iyo at hindi lang siya nakatingin. Kumikilos siya dahil sa kanyang kabutihan at awa sa atin po. Even sa ating pamilya. Kaya sabi po dito, laging nakatingin ang Diyos sa atin. Sinusubaybayan niya tayo. Like mother and father, di ba? Kapag maliit ang mga anak, laging nakasubaybay, malaki na nga, lagi pang sinusubaybay. Tinatanong pa, ganon din po. Spiritual father po natin siya. Dito lang sila father natin. What more ang ating spiritual father? Nakatingin po siya sa atin. Mapalad po tayo. Tinawag tayo ng Diyos. Mapalad tayo, pinili po tayo ng Diyos. Mapalad tayo, especially dito po sa JIL. Naging member po tayo, naging family po tayo ng isang JIL family. Personally, I am very proud to be a JIL and be part of the JIL family. Another example po in the Bible, the story of Hagar. Sinong nakakaalam? God saw Hagar in the wilderness. So, story ko na lang po, mahaba po kasi ito, Genesis chapter 16, para po maano po yung time natin. Si Hagar ay isang alipin ni Sarah at ni Abraham. Si Hagar ay isang alipin nga, hindi siya pinili. Hindi siya malaga sa mata ng iba. Hindi po siya importante, no? Ginamit siya para magkaanak si Abraham at Sarah. So, alam naman po natin ang kwento, wala po silang anak. So, naggamit po itong si Hagar. At nang siya'y mabuntis, siya po'y inapi at pinahirapan. So dahil po sa sakit ng kanyang buhay at hirap, siya po ay tumakas. Pumunta po siya sa ilang wilderness. Ini-imagine ko po ang tunay niyang kalagayan, ang tunay niyang buhay sa oras na to. Siya ay buntis, hinapi, sobrang hirap, sobrang sakit, ang kanyang nararamdaman. Kaya sa puntong iyon po, ang kanyang buhay, siya ay nag-iisa. Isa nga siya nasasaktan at pagod na pagod, walang direksyon ang buhay, walang tumutulong, wala ng pag-asa,
wala nang solusyon ang buhay niya. Parang sa iniisip niya, dito na lang ako. Wala na akong saysay sa lipunan. Wala na akong halaga. Pero doon po niya naranasan ang kalooban ng Diyos. Habang po si Hagar ay nag-iisa sa disyerto, may nangyari na hindi niya inaasahan. Ano po itong hindi niya inaasahan? Nagpakita ang Diyos sa kanya. Wow! Nagpakita ang Diyos sa kanya. Sabi po sa Genesis 16 verse 11, sabi niya, di na magtatagal, ikaw ay magsisilang. Ismael, ang sa kanya ay yung ipangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang inyong karanginan. Imagine, nag-iisa ka, kinatagpo po siya ng Panginoon. Kaya sabi po dito in Genesis 16:11, you shall name him Ismael, for the Lord has heard your misery. His name Ismael means God hears. In Genesis chapter 16 verse 13, sabi niya, ni Zara, ikaw ay Diyos na nakakakita sa akin. Sabi po ni Hagar, sabi niya, tinawag niya ang Diyos na El Roi, the God who sees me, ang ibig pong sabihin. God promised over Ismael in Genesis 17 verse 20, God promised to bless Ismael. He would become a great nation. Before the miracles happened, God's hearts move with compassion. Sabi nga, God sees the pain. Nakita ng Diyos ang kanyang sakit o sakit na kanyang naranasan. God sees the tears. Nakita ng Diyos ang kanyang pag-iyak. God sees the helpless situation. Nakita ng Diyos ang kanyang sitwasyon. And His kindness releases supernatural intervention. Palakpakan po natin ang Panginoon. Na kung minsan down na tayo, na kung minsan wala tayong pag-asa sa buhay, remember, God is with us. Binabantayan po tayo ng ating Panginoon sa buhay natin at sa ating pamilya. Roman number 2, God kindness releases miracle and sudden breakthrough. His kindness releases miracles. That's the reason for every breakthrough. Miracles are not only for the perfect, they are for those who encounter God's kindness. There are for those who encounter God's kindness. Every miracle is a manifestation of His kindness. And every breakthrough is the evidence of His goodness. May tanong po ako sa inyo. Who wants miracles? Pumalakpak ang gusto niyo mala sa buhay. Sabi po ni John Maxwell, every miracles begin with a problem. The kindness of Jesus released miracles. Throughout the ministry of Jesus Christ, miracles often started with compassion. Matthew 14 verse 14 says, and when Jesus went out, He saw a great multitude, and He was moved with compassion for them and healed their sick. Notice the order. Tingnan po ninyo. Jesus saw the people. Nakita niya ang napakaraming tao. He was moved with compassion. Nahabag po siya sa kanila. The third, the miracles happened. Pinagaling niya ng lahat ng may sakit. So miracles of Jesus started with compassion, kindness in action. The kindness of Jesus released healing, deliverance, provision. Healing, deliverance, provision.
Meron pong example po dito, the 3 blind men in the Bible. When the blind cry out, different stories, same miracles, power. 2 blind men, number 1, matatagpuan po sa Matthew chapter 9, verse 27 to 31. Number 2, blind Bartimaeus, Mark 10, verse 46 to 52. Number 3, men born blind, John 9, verse 1 to 7. Umpisan po natin sa number 1, 2 blind men. Faith activates miracles. Ito pong 2 taong ito, bulag. Hindi po na-mention sa Bible kung nung bata sila, pinanganak na bulag. Hindi po na-mention po yun. As Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." And their sight was restored. Jesus warned them internally, "See that no one knows about this." But they went out and spread the news about him all over that region. So dito po, 2 blind men followed Jesus crying out. Kumbaga po sa story. Sabi po nila, crying out, "Son of David, have mercy on us." Bakit po tinawag Son of David? Sapagkat ito ang ating pong Panginoon, ito po ay galing sa lahi ni David. So, Jesus turned and asked them, sabi po sa verse 28, "Do you believe that I am able to do this?" Sabi niya, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" Sabi po ng Panginoon sa kanila. They response po, itong 2 bulag. They said, "Yes, Lord." So, and Jesus touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." Sabi po, and immediately they received their sight. Wow, nakakita po sila kagad. Why? Because of their faith. According to your faith, let it be done to you. Sabi po ng Panginoon. Your miracles is not determined by your condition. It is activated by your faith. Sabi nga, and immediately they received their sight. Pinubinarningan po sila ng Panginoon. Huwag ipagsabi. Huwag ipagsabing nangyari sa kanila. Anong ginawa nila? Paglabas po nila, pinamalita sa buong legion na sila'y nakakita. Siyempre po, galak na galak. Ito ng 2 bulag na to. Na hindi nakakita, ngayon bigla silang nakakita. Siyempre mamangha po yung mga kilala nila. Kaya patuloy po nilang ipinamalita sa lahat. Sa buong legion. So, ganun din po tayo. Dapat ipamalita po natin kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Dapat i-share po natin ang salvation sa iba. Pinarningan po sila. So, your miracles, it's not determined by your condition. It is activated by your faith. Another po, example, kanina, the blind Bartimaeus, sikat na sikat po ito, no? Kilala na po natin. Persistence break barriers. Ito naman po ay matatagpuan sa Mark 10, verse 46 to 52. Ikwento ko na lamang po. Para po maano po tayo ng time. Si Bartimaeus po, siya po ay nakaupo sa daan. Siyempre po, typical na bulag. Anong ginagawa ng mga bulag sa daan, sa kalsada?
namamalimos. Namamalimos. Siyempre po, walang nakikita. When he heard that Jesus was passing by, he cried out. Nung narinig niya ang Panginoon na dumadaan, he cried out. Ano po ang sabi niya? Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi po niya, mahabag po kayo sa akin. Sabi po, kung mapapansin po natin, the crown rebuked him. Binawalan po siya. They told to be quiet. Manahimik ka dyan. Sabi no po ng maraming tao. Pero anong sabi niya? Hindi po siya hindi po natigil ang kanyang pagtawag sa ating Panginoon. Lalo po siyang tumawag. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi nga, but the Bible said, he cried out even more. He cried out even more. Lalo po siyang tumawag. Kung ma-observe po ninyo, yung dalawang blind kanina na pinag-aralan natin, they cried out, Jesus, Son of David, have mercy on us. Sabi po itong dalawang bulag. Subalit si Bartimaeus, sabi niya, Son of David, have mercy on me. Bakit po the same word ang kanilang ginamit? What is the meaning of Son of David? Have mercy on us, on me. Meaning po, kapag tinawag mong Jesus, Son of David, kinikilala mo siya na may kapangyarihan na magligtas at magpagaling. At magpagaling. Kaya sabi po, yung verse 51, then Jesus suddenly stopped. Huminto pong ating Panginoon. Sabi po niya kay Bartimaeus, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, sumagot po siya, Panginoon, gusto ko po sanang makakita muli, sagot niya. Gusto ko pong makakita ulit, meaning hindi siya ipinanganak na bulag. Di po pa, mayroon po tayong alam na pag tanda ko minsan bulag, nabubulag. Hindi naman yung senior na bago ka mabulag. Minsan bata pa may diferensya sa mata nabulag na. So hindi po siya bulag nung ipinanganak. In verse 52, at sinabi ni Jesus sa kanya, mangyayari ang nais mo, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Out of all the noise, out of all the people, one desperate cried out his attention. Your breakthrough is connected to your persistence. Your breakthrough is connected to your persistence. Huwag po tayong magsawang lumapit sa Diyos. Huwag po tayong sumawang manalangin hangga't hindi natin natatanggap ang kasagutan ng ating panalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po ang third example, the man born blind. So Jesus moved even without being asked. So ipinanganak po siyang bulag. Jesus saw a man who was blind from birth. Ito po ay napakagandang story. This man did not cry out. He did not run after Jesus. He did not ask for healing. Hindi po siya nanalangin para gumaling. But Jesus saw him. But Jesus saw him. So sa verse 6 po, ang ginawa ng ating Panginoon nung nakita itong bulag na ito, ang Diyos po ang nakakita sa kanya. Dumura si Jesus sa lupa. Sabi ko, wow.
at gumawa ng putik pagkatapos ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa selyo at magilamos ka roon. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang pabalik niya ay nakakakita na. Wow! Even when Jesus, you don't ask, God's kindness can still find you. God sees you, God knows you, and God can still move you. Comparison po, itong 3 blind men in the Bible. Hindi po nakaayos, hindi na, ginawa ko po kasi story po ng 3 blind men. Ang story po, the 2 blind men, ang kanilang story, ang condition po, unknown, not stated in the Bible, na hindi sila pinanganak na bulag. Ang approach po, followed Jesus. And miracles is tied according to their faith. Bartimaeus, blind, not from birth state. Hindi po siya pinanganak na bulag. Sabi ng Panginoon, anong gusto mo? Gusto kong makakita ulit. Ang approach po ginawa, cried loudly. Miracles is tied, instant healing. Instant healing. The third, born blind, since birth. Ang condition po niya, since birth. Approach Jesus initiated. Miracles is tied, process healing. So dapat po ang declaration po, prophetic declaration, your blindness will turn into vision. Your delay will turn into breakthrough. Your situation will turn into testimony. Another kindness led to breakthrough. The kindness of God open hearts, and when heart change, miracles begin. Example po, ang kwento po ni Pedro, or Peter, ito po yung matatagpuan sa Luke chapter 5, verse 1 to 7. So si Simon po na tinatawag ding Pedro, isang magsasaka. Sanay sa dagat, buong gabi siyang nangisda, walang nahuli isda. Pagod na pagod po siya at disappointed. So, dumating po ang ating Panginoon, ginamit niya ang bangka ni Pedro, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Kasi po sinusundan po siya ng ating Panginoong Yesus. So, sa dami ng tao, siya po'y sumakay sa bangka ni Pedro para medyo may distance, medyo malayo. So, pagkatapos po niyang mangaral, sinabi niya kay Simon o Pedro, pumalawot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Kasi po si Pedro, master na niya yung sa dagat. Sanay na siyang mangisda. Marunong na siya, expert. Pero this time, nag-complain po si Pedro sa ating Panginoon. Sumagot siya, Master, buong gabi na kaming naghirap, wala kaming nahuli. Nag-complain po sa Panginoon. Parang sinasabi niya, Lord, ginawa ko ng lahat. Wala talagang isda. Lord, sinubukan ko ng lahat. Wala kaming mahuli. Subalit, dito po sa verse 5, sumunod naman. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Verse 6, nakahuli po sila ng maraming isda, kaya halos napunit ang kanilang mga lambat. Sa palagay ninyo, kung hindi sumunod si Pedro, may mahuhuli bang isda? Wala. Napaka-importante po ang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong sumunod sa kanyang banal na utos. Baka ikaw si Pedro ngayon. Pero sinasabi ni Lord,
pagod ka na. Baka sabi mo, pagod ka na, pagod na ako. Sabi po ng Panginoon, try again. Try again. Walang resulta ang panalangin ko, walang resulta ang ginagawa ko. Sabi po ng Panginoon, trust me. Just trust me. Magtiwala ka sa akin. Ready ka nang sumuko, ayoko na, bumibitaw ka na. Sabi po ng Panginoon, obey me. Obey me. Through the Bible, we see this pattern. God sees, God feels compassion, God performs a miracles. Huwag po tayong bibitaw sa pagsunod ng ating Panginoon. Despite of may problema po tayo, mas lalo po tayong kumapit sa kapangyarihan, sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil mismo tayo po, wala po tayong magagawa sa buhay natin, maging sa ating pamilya, maliban ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. The third and the last, God's kindness can turn impossible situation become possible. Many miracles in the Bible happen when situation look impossible. Luke chapter 18, verse 27, Jesus said, that is impossible with man is possible with God. What is impossible for you become possible when God's kindness, God involved, is not just about God's power. It is about God's kindness stepping into impossible situation. When God moves, the impossible breaks, the impossible changes, the impossible become possible. Before Jesus came, our situation was impossible. Totoo nga ba? Yes. Impossible to save ourselves. Impossible to remove sin. Impossible to change our nature. But then the kindness of God appeared to us. Titus 3 verse 4 to 5 says, but when the kindness and love of God our Savior appear, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. God moves because of His goodness, not because of our goodness. The greatest miracle, salvation, happened because of God's kindness. Bibilisin ko po. God's kindness is not based on our perfection. Human limitation is real po. We cannot save ourselves by God's works alone. We cannot change heart by our own strength. We cannot fix every broken situation. Ito pong story na to in John chapter 6, verse 1 to 15. Mahaba po ito. Ikukwento ko po sa inyo. Jesus feed the 5,000. Sikat na sikat po ito. Alam ng bawat isa. Jesus feed the 5,000. Ito po ay nakasulat din sa book of Matthew, Mark, and Luke. Mga kapatid, ang kwento pong ito, hindi lang sa pagkain. Ito ay tungkol sa kabutihan ng Diyos na nagbibigay ng himala. Kahit sa kakulangan, God's kindness can turn impossible situation become possible. Maraming tao po ang sumusunod sa ating Panginoong Yesus sa kwento pong ito. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at nagbibigay po siya ng himala. Pinagaling po niya lahat ng may sakit. God's kindness can turn impossible situation become possible. So, sa kanila pong pagsunod
Kasi po, nababago ang buhay nila. Ang dami pong sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Buong araw pong nangaral ang ating Panginoon. Sumusunod po sila. So, pinagaling niya ang maraming may sakit. Napansin niyo po ba? Nung panahon na yon, wala pang Facebook. Wala pang Instagram. Wala pang social media. Wala pang text. Wala pang gadget. Pero makita po ninyo, ang dami ng followers ng ating Panginoong Yesus. Di po ba? So, abang po tinitignan ni Yesus ang napakaraming tao, alam niya, pagod na pagod. Buong araw nga eh. Hindi pa nag-lunch. Hindi pa nagmerienda. Hindi po nagko-complain. Sabi ko nga, bigla akong nahalala, noong 1980s, ayan po, witness si Pastor, mag-start po kami alas 9 ng umaga, praise and worship. Ang praise and worship namin, magit isang oras, hindi kami napapagod sumasayaw. Ang ingay po namin, tumatalon. Ngayon nga, simple pa. Simple lang, hindi man tayo kumikilos eh. Tumatalon po kami. Anong oras kami matatapos? 2 o'clock. 2 o'clock, walang nagutom. Walang nagko-complain. Ang tagal naman. Nag-i-enjoy po kami sa salita ng Diyos. Ngayon, konting oras lang na lampas, ang tagal naman. Daming complain. Noon po hindi po kami nagko-complain. Ayan, mga 1980s dyan. Mga 1980s dyan, nung nasa Gopia po kami. Ano po, that is the work of the Holy Spirit, sasabihin. So, dito po, habang tinitingnan ko po, ini-imagine ko po ang mga tao, pagod na pagod sila. Gutom na gutom. Wala silang makain. Alam ni Jesus ang gagawin niya. Pero gusto niyang subukin ang disipulo niya sa kanilang pananampalataya. Dito po, sinubok ang pananampalataya ng kanyang mga disipulos. Minsan nasusubok din po tayo, ano? Sa verse 5 and 6, sabi niya, tinanong siya ni Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang pakainin ang mga taong ito? Sinabi niya yun upang subukin po si Felipe, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Alam po ng Diyos ano ang kanyang gagawin. Nasa wilderness po sila. Walang restaurant, walang groceries, walang fast food. Ilang taong pakakainin. So ang bilang po ng mga lalaki, 5,000. So wala pa po yung kanilang asawa at mga anak. Kaya ang estimate po nila, 12,000 people. 12,000 people. So sumagot po si Felipe, sabi niya, kahit 200 denarya, sabi niya, hindi sapat. Hindi sapat. Parang sinasabi niya sa Panginoon, kahit magtrabaho tayong ilang buwan, hindi natin mapapakain itong maraming tao na to. Hindi sapat ang kita natin, sabi po. Subalit, sumagot po si Andres. Parang siguro, nung pong sumagot si Andres, ini-imagine ko parang pabalang, parang complain. Sabi ni Andres, may isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay, 2 isda. Pero ano ito sa ganitong karaming tao? Sabi po. Sa ibang salin po, in Lucas chapter 9, verse 12, para po magkaroon lang ng solusyon ng problema, ang sabi po ng mga disipulo sa ating Panginoon, paulin nyo na lamo. Bangka nito makapangana lamo, king karelang balik, king karelang lugar. Tanala problema. Pero sabi po ng Panginoon sa verse 10, iba po ang Panginoon, paupuan ninyo ang mga tao.
Imbes na po itabi dala paulian instruction ng Panginoon, paupuin ninyo ang mga tao, sabi po ni Jesus, sa madamo, sa lugar na yon, wala pong upuan damo lang. Kasi 12,000 Umupo nga ang lahat, umigit kumulang sa 5,000 ng mga lalaki. So in short, more than 12,000. So verse 11, sabi po ng Panginoon, ang ginawa po ng ating Panginoon, kinuha ni Jesus ang tinapay at isda. Nagpasalamat siya sa Diyos at pinamigay ito sa mga tao. Ano po ang nangyari? At ang nangyari, kumain ang lahat, nabusog ang lahat, may natira pang 12 basket. May imposible ba sa Diyos? With God, nothing impossible. Minsan, tinitignan natin ang ating problema sa natural. Hindi kaya. Kulang ito. Imposible. Maliit lang ito. So, sabi po ng Panginoon, God kindness uses what you have. Wag po tayong mag-complain. God kindness uses what you have. Application po mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na pakiramdam natin ay, Lord, kulang ang pera ko. Pera kagad, Kasi ito po yung main na kung minsan sinasabi ng mga tao, Lord, kulang ang lakas ko. Minsan kasi may nararamdaman tayo. Lord, kulang ang resources ko. Kulang ang kayamanan ko. Dami natin complain na po. Parang tayo si Felipe at si Andres. Alam po ninyo, short testimony lang, during COVID po, alam natin, naranasan natin. Ako po ay nagtatrabaho na kahit senior. Kahit senior po. Ilang araw lang ako nagtatrabaho. Kung minsan 2, minsan 1 week, wala man. Pero sa kindness po ng ating Panginoon, kumpleto ang sweldo ko, hindi nababawasan, may assistant pa, may bonus pa. Alam po ninyo, everyday po, nagpipray po kami ng mga win noon kasi ang daming nagre-request prayer. Warrior Intercessor Network ang win po. Ito po ay every Saturday namin ginagawa. Yung gustong mag-join, sabihin lang po ninyo sa akin, ibigay ninyo ang inyong name. So, every 1 p.m. to 2:30. But noon pong COVID, alos everyday. Nagpipray po kami, online. So, ang dami pong problema ng mga tao. May COVID, daming may sakit, namamatay, nawala ng trabaho. One time po, madaling araw, ang bigat ng pakiramdam ko, umiyak po ako sa Panginoon. Panginoon, anong magagawa ko sa mga taong ito, sa mga kapatid ko? Nawawala ng trabaho, wala ng pag-asa. Sa iyak ko po, nagbigay ng word sa akin ng Panginoon. Sabi po, ng Psalms 37 verse 19. Paki-plus po, wala ito sa aking PowerPoint. Psalms 37 verse 19. Ibinigay po niya ang verse na ito. Kaya lalo po akong umiyak. In times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. Ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi po makakaranas ng famine. Especially this day, kada tumatayo, sinasabi ang hirap ng buhay, ang hirap ng sitwasyon, ang hirap na tumataas lahat, ang sweldo hindi tumataas. Stand on your faith. Stand on your faith. Stand on your faith. In times of famine, we will enjoy plenty. Reward po ng Diyos sa tunay na anak niya na sumusunod sa atin.
Hindi problema sa Diyos ang kakulangan mo. Ang kailangan lang niyan, Diyos, ay ibigay mo sa Kanya. Magtiwala ka, magpasalamat ka. Ang kabutihan ng Diyos kayang gawin sobra ang kulang mo. Maliit man sa kamay ng Diyos, magiging imala ito sa buhay mo. As conclusion po, recap, God kindness sees the need and move with compassion. God kindness releases miracle and sudden breakthrough. God kindness can turn impossible situation become possible. So, sabi nga po, many kindness is not distant or passive. It is alive, active, and deeply personal. Before any miracles happen, He already sees the need. Nakita na po niya ang ating pangangailangan. He sees the silent struggle, the hidden pain, and the situation no one else noticed. His heart is moved with compassion, and He does not ignore the cry of its people. This means that whatever you are right now, you are not overlooked. God's kindness is already reaching toward you. Kung may kilos na ang Diyos sa buhay natin, maging sa ating pamilya. And when His kindness moves, miracles are released. Breakthrough is not just the result of human effort, but the overflow of God's compassion nature. Every sudden turn around, every unexpected provision, every healing and restoration is rooted in His kindness. A pure impossibility loses its grip. What cannot be explained by human logic because possible through divine intervention. So hold on to this truth. God's kindness is working, miracles are being released, and your impossible situation is not the end of your story. It is the beginning of a breakthrough. Lahat po tayo ay tumayo. Umawit. Umawit po tayo ng isang awit nang nagsasabi, ang Diyos ang ating himala. Sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, kaligtasan na kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago.
Sama-sama po tayong lumapit sa ating Panginoon. Magpakumbaba. Dami ng kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. God is here. Nandito po ang presensya ng ating Panginoon. Even ang mga nasa online. Lord God, kami po Panginoon sa oras na ito, sama-samang lumalapit sa iyo, sa iyong kabanal-banalan mong trono, O Diyos. Kami po'y lumalapit sa iyo na mayroon pananampalataya sa aming puso, O Diyos. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa amin. Buhay, O Diyos. Ikaw ang Diyos na nakakarinig ng aming panalangin. Lord God, your kindness that sees, oh God, that sees us, nakikita mo kami. Understand us and move with compassion toward us, oh God. Kaya sa oras pang ito, oh Diyos, sama-sama po kami. Sinusurrender ang aming mga buhay sa iyo. We surrender our life to your kindness, O God. Let your kindness lead us closer to you, O God, upang maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa buhay namin, O Diyos. Lord, nakikita mo ang bawat puso ng mga anak mo na nandito, O God. Every need, every family, every situation ng kanilang buhay, O Diyos. Subalit nananampalataya po kami kapag lumapit kami sa iyo, O Diyos. All things are possible to you, O Diyos. You said in your word in Luke 18:27, what is impossible with man is possible with you, O Father God. Lord, maraming salamat sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Lord God, touch every pain, O God. Touch every sickness, anumang karandaman ng aking mga kapatid na nandito ngayon, O Diyos. You know them, you know their needs. Touch every needs, touch every family, touch every situation in their lives, O Diyos. Lord God, patuloy ka pong gumawang himala. Father, let your kindness move in this place. Let your kindness move in this place, O God. Let your healing power flow right now in this place, O God. Lord God, your kindness bring miracles to us, O God. Lord God, pagalingin mo lahat ng may sakit at karamdaman sa oras pong ito, O Diyos. Tanging ikaw nakakabatid ang tunay na kanilang karamdaman, O Diyos, kanilang mga problema, Panginoon. Ano man sakit na mayroon sila, O Diyos. Sakit sa puso, O Diyos. Sakit sa ulo. Sakit sa likod. Sakit sa dibdib. Maging sa buto o sa mga ugat-ugat na yon, O Diyos. Lord, any sickness and disease, O Father God, bow down in your name, O God. Lord God, even diabetic, even cancer cell, even emotional problem, O Diyos, anxiety, depression, O God, especially sa mga kabataan today, O God. Lord, touch them. Touch them any sickness and disease, O Father God. Lord, we believe, Father God, your kindness bring healing to us. Your kindness bring healing to us, O God. Lord, release your healing. Release your miracle. Release your sudden breakthrough in their lives and in their family, O Father God, in the name of Jesus. You
have said, oh God, your kindness can turn impossible situation become possible, oh Father God. Turn our impossible situation into testimony, oh God. Patuloy namin ipapamamalita. Patuloy namin, O Diyos, i-testify your goodness, your kindness to us, your kindness to us, your kindness to our family, O God. Even, Father God, sa aming ministry that you have entrusted to us, O God. Lord, patuloy ka pong kumilos sa bawat isa sa amin, O God. Empower us, guide us, lead us. Thank you sapagkat sinabi mo sa lahat ng bagay, we are already victorious in Christ Jesus. Father, thank you for the victory. Thank you for the victory that you have done on the cross of Calvary. Thank you, Father. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Kapangyarihan ko'y kamangha-mangha. Thank you, Father. Praise God. Pakibaba muna po natin ang ating mga kamay. Thank you so much, Ate Baby, for that very inspiring, exhorting reminder na sa panahon pong ito ng crisis, bagamat marami ay nag-ooperate sa sobrang kabalisahan, dito lalong kikinang ang kahalagahan na ipinapractice natin ng ating pananampalataya pinatitibay po natin sa ating Panginoon. It's so easy to say, I'm a Christian. Napakadali nun eh. Pero ang totoong Kristiyano, makikita mo, lalo na sa panahong mahirap. Hindi sila basta pwede maigugupo. Hindi sila na may mental health. Kundi lumalaban ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Gusto ko po kayong tanungin, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Hindi magpapabaya ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Before we conclude, napakarami nating takeaway that you can share with during live group. Okay? Huwag natin kakalimutan yung live group. Huwag yung masyadong nagmamadali. Meet with your teams. Be a blessing. Be ministered as well. Receive a blessing sa mga kapatiran. The message title is Breakthrough Kindness That Brings Miracles. Bakit ka tatanggap ng himala? Hindi dahil sa ikaw ay karapat-dapat o tayo ay masyadong entitled. Not at all. We are so undeserving. May mga tao kasi na pag lumapit sa Diyos, kulang ng brokenness eh. Kulang ng humility. Kaya, ang sabi ho ng Biblia sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the hand of Almighty God, that He may exalt you in due time. There are even people na, kahit may crisis, may sweldo naman ako eh. Kahit tumaas ang presyo ng gasolina, may pambayad naman ako eh. I don't care. Alam niyo yung ganong klaseng attitude, inilalagay niya ang tiwala niya o ang trust niya sa sarili niya. O kaya dun sa ari-arian niya. That is very dangerous. Because the Bible says, learn how to put your trust in the Lord. Hindi yung pag naghihingalo na o kaya ay mawala ng pera, doon mo maalala ang Diyos. In fact, we need to constantly admit yung tinatawag na nothingness natin. Lord, apart from you, I am nothing.
and I can do nothing. Alam nyo, kapag ito'y nagtuloy-tuloy, only God knows. Kasi sa Book of Revelation, although for me personally, I could be wrong, hindi pa ito. Kasi darating ang Panginoon sa tunog ng trumpeta. Ang sabi po ng banal na kasulatan, many people are not even aware. Yung lahat ng nangyayari ngayon, bago nangyari, nakasulat na sa Biblia. Kaya ang tawag sa Bible, Book of Prophecy. Prophecy is history in advance. Hindi pa nangyayari, nakasulat na. Hindi pwedeng masyak ang Diyos. With what is happening now, tayo lang minsan ang nasasyak. Pero ang Diyos hindi nasusurpresa because the God that we serve, the God of Christianity, is an omniscient God. Pag sinabing omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. He's the Alpha and the Omega. Alam na niya ang simula at kawakasan. And I would like to add, alam na po ng Diyos kung sino yung mga talagang Kanya. At alam ng Diyos din kung sino yung sa kabila ng pagkakataon na ibinibigay niya ay patitigasin pa rin nila ang kanilang mga puso. That is why as God's people, hindi lang sa panahon ng krisis, kundi sa bawat araw ng ating buhay bilang Kristiyano, pinatitibay natin ang ating pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo sa Book of Revelation, during the Great Tribulation period, na 7 years yun na sobrang kahirapan. Ang sweldo po ng tao, iilang tinapay lang ang mabibili. Ngayon, grabe, dati 50 lang ang gasolina. Ngayon, 120 plus. More than double. Kapag tumaas pa ng tumaas yan, sa Cuba, 3 months daw, kung tama yung information ko, mahabang panahon, walang kuryente na. You could just imagine what can happen pag nagtuloy-tuloy ito. So how do we respond as God's people? E napakahalaga po ng mensaheng narinig natin ngayong araw na ito para lumakas ang faith natin So, how do we respond with this terrible worldwide crisis? Yung iba, sobrang pag-aalala. Okay? Pero yung iba, another extreme, kung may pera ako, mayaman ako, may sasakyan ako, may sweldo pa ako, may pambili pa ako, may stocks kami sa bahay, pagpapasawalang bahala naman. So, the reaction of the people with this current situation is very important. Definitely, hindi ka dapat mabuhay sa pag-aalala. Definitely not. Pero huwag ka ring mabuhay sa pagsasawalang bahala. Kasi ang Diyos nagpapadamay, napakarami nakakalimot na sa Kanya Yung iba naman, ang kanilang solusyon, pagpapalipas lang ng oras. Hoping for the hope, but they're not putting their hope in the Lord. Kasi nga, okay pa ako May lakas pa ako So, today's message is a reminder that the God that we serve can give us breakthrough, not because we deserve it, but because He is a merciful God. Mahalaga po every day of our lives, paano natin mararanasan ang miracle na ito ng Panginoon? Pakibasa natin ang Jeremiah 29:13. Kanina ulit-ulit na nabanggit ni Ate Baby, sila Bartimeo, lahat, they cried out to the Lord. Hindi ka tatanggap ng himala nang hindi ka talagang tumatawag sa Diyos ng buong puso. Yung prayer na, Lord, kung gusto mo, pagpalain mo. Kung ayaw mo, nasa iyo, that will not work. You've got to show to God, Lord, ang trust ko, wala sa pera ko. Ang trust ko, wala sa trabaho ko. Ang trust ko, wala kung kani-kanino. Ang trust ko, nasa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen. So that you will not take for granted. Look at Jeremiah 29:13. Kasi hindi pwede yung, Diyos pala, Diyos ang himala. O di maghimala siya. We cannot have that kind of attitude, mga kapatid. You need to show to God that you are truly, humbly putting your trust in Him. Everybody read this verse. If you look for me, what kind of attitude? Wholeheartedly. Not lip service. Hindi yung sausaw ng konti. Hindi ganon.
wholeheartedly, then you will find me. Alam niyo po ba, nung unang Palm Sunday, nagsisigawan ng mga tao. Nung bago ipako ang Panginoong Jesucristo, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Nagsisigawan at na sila'y nagputol ng mga palm, inilatag pa yung balabal. But are you aware that many of the people who shouted, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," are also the same people who shouted, "Crucify him." Eh, anong problema? Eh, iyon ang ibig sabihin ng Matthew 15:8. Gusto ko lang maunawaan natin ito before I release the pastoral benediction. Matthew 15:8. Everybody, 15 verse 8. Not 16, but 15. Matthew 15. Everybody, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Hindi naman wholehearted ang pagsigaw nila eh. Nakikiahot-ahot lang. Pero hindi naman totoong hinahanap ang Diyos. And when God looks at people, tinitingnan ng Diyos hindi ang suot nila. Tinitingnan ng Diyos ang puso po nila. Yun ang tinitingnan ng Diyos. So because they honor me with their lips, but their hearts are far from me. Kay gandang pagkakataon, ito pong Semana Santa na to, na i-practice yung wholehearted na paghanap sa Diyos. Hindi lang yung parang nanonood tayo ng sine, na parang baliwala yung nangyayaring gyera, kasi okay pa tayo, we still have the resources. Please do not have that kind of attitude. Kung may lakas ka ngayon, may resources ka, biyaya pa rin ng Diyos yan. So we keep this attitude of showing to God, "Lord, tanging kayo ang pwedeng makapagpayapa sa buhay ko." Gustong-gusto ko pong sinabi ng isang teologo by the name of Augustine, "For you, O Lord, created us for yourself, and our heart is restless until it rests in you." Hindi mo masisisi, maraming tao, bakit libangan ang ginagawang paraan just to numb their fear and their pain? But it doesn't work. Our heart will remain restless until it learns how to rest in the Lord. Diyos lang po ang pwede magbigay ng katiyakan sa ating mga puso. Amen po ba dyan? And so this Holy Week, let's practice Psalm 46:10. "Be still and know that I'm God." Hayaan mo na ang Diyos ay magkaroon ka ng fresh encounter sa Kanya. Na alam mong nangusap siya sa iyo kasi hinanap mo siya. Let's practice this principle of learning how to turn the noise and the voices of this world low enough and long enough so that we can clearly hear His voice. Sobrang ingay ng mundo. Takot, boses ng takot, boses ng pangamba, boses ng tila pagsasaya para makalimutan ng problema. Iba't ibang boses. Piliin daw natin na i-turn ang mga ingay at mga boses na iba't iba sa mundong ito ng mababa at mahaba para na sa ganon, mas maliwanag nating marinig ang boses ng Diyos na magsasabi sa atin, "Hindi kita pababayaan. Pagpapalain kita. Sasamahan kita at ang iyong sambahayan." Purihin natin ang Panginoon. We're gonna sing that song again with all of our hearts. Maging kayo po na nasa overflow room. Lift your hands to the Lord Jesus. He can see your heart. Magresponde tayo sa napakahalagang mensahe, breakthrough kindness that brings miracles. But this does not happen automatically. You need to show to the Lord that you are wholeheartedly putting your trust in Him. And then He will move. He will strengthen your faith. He will be with you. Ipapakilala niya kung sino siya. Siya'y makapangyarihang Diyos. Even in the midst of scarcity, you can still have plenty. He will supply all of your needs. Your hands are lifted. We sing as a congregation. Ikaw ang Diyos na himala.
Rebeleya seya. Jesus, ikaw, Shalabababakatataya. Diyos na hiwalay. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Gusto kong i-anunsyo. You show to Him that you're putting your trust in Him. Bawat Wala siyang kapalit sa iyong puso. ika'y laging tapat. Glory be to God. Glory be to God. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakila Hallelujah. ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Patuloy ang Diyos na sa akin nagmamahal. Nakatas po ang ating mga kamay. Isa sa mga patotoo sa ating pong church. Naalala ko si Sister Weng Solidum, ang head ng ating one. Hindi sila magkaanak ni Brother Renz. Nakukunan pa siya. Nanangan ng mag-asawa. Hindi nila sinisi ang Diyos na natili silang matapat sa ating Panginoon. Pinagpala po sila ng 3 napakababait na mga anak. Mga makadiyos. Kaya pag inaawit ni Sister Weng ito, inaalala niyang lagi, totoong mabuti ang ating Panginoon. Sa lahat ng nangangailangan ng himala, manalig po tayo sa Diyos. Ipadama mo lang sa Panginoon ang iyong buong pusong paghahanap sa Kanya. He can move into that thing that is troubling your heart today. Your hands are lifted in the name of Jesus. Everybody say with me, Lord Jesus Christ. Tulungan mo nga ako, Panginoon, na huwag kang i-take for granted sapagkat kayo ang aking kaligtasan. Kayo ang tunay na kailangan ko po sa buhay. Alam mo ang simula at wakas ng aking buhay. My life is in your hands, Lord. I declare my total dependence to you. Apart from you, I am nothing. In the name of Jesus, I declare, kayo ang Diyos ng aking buhay. Kayo ang aking tagapagligtas. Siya sa atin mo ng aking puso. If you see any complacency, if you see any sin, cleanse me, Lord. Ipanumbalik mo ang aking sigasig sa iyo. Marami pong salamat, Panginoong Jesucristo, sa iyong sakripisyo. Dahil sa iyong sakripisyo, ako'y natubos mula sa tiyak na kapahamakan. Ako ngayon ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan at kaligtasan dahil sa iyong kabutihan. At dahil din sa iyong kabutihan, ako'y makakaasa ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapala. I will not take this for granted. I praise you with all of my heart. I claim my miracle today. In the name of Jesus. Hallelujah. Habang ako po ay nananalangin, ay umusal kayo ng inyong prayer in the name of Jesus. Lord, nakikita niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak, lalo na sa panahong ito ng crisis. The prayers, the prophetic prayers uttered by your servant a while ago, one of our church elders, Ate Baby, Panginoon, magmamanifest ito sa buhay ng iyong mga anak, even as they have received your word today, recommitting their lives to you. They will operate in faith and not in fear during these times of crisis in the name of Jesus. At sasamantalahin ng iyong mga anak ang pagkakataong ito upang ibahagi din ang aming Panginoong Jesucristo sa napakarami naming mga kababayan na wala pa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, let the church arise during this time, during this open door where the gospel must be proclaimed more aggressively
and not with complacency. In the name of Jesus, nakatas ang kamay po natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We believe your people are receiving the answer to their prayers, and at the same time, you will make them a channel of hope to so many people, kaopisina, kaklase, kapitbahay, upang aming ibahagi ang kabutihan ng aming Panginoon. Habang nakatas ang kamay ng iyong mga anak, release your anointing power, hallelujah. Release your supernatural passion in their hearts, Lord, to share the gospel of Jesus, especially during this time of crisis. Madama ng tao that Christ is the answer even during these times of crisis. In the name of Jesus, by faith, believe that God will use you. He will anoint your mouth. Bibigyan ka ng Panginoon ng sensitivity. Hallelujah, sa pag-share sa mga kasamahan mo sa trabaho o kaya ay kapitbahay. Hindi natin ipagkakait si Kristo sa panahong ito ng krisis. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise, people of the Lord. Amen. 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 And your people will be a channel of tremendous blessings to many, many people. Bless the message in our hearts, Lord. Pagyayamanin namin ito sa aming puso. Salamat din sa buhay ng aming Ate Baby who ministered to your people today. Lift your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And all the blessed people of God say, Amen and Amen. God bless you more. Good morning. God bless you. God bless your life groups.